Anong kailangan mo sa akin? Gusto lang sana kitang tanungin. Magtanong ka na. Pakikinggan kita. Nabanggit mo kanina ang pangalang Father Anselmo Vidal. Kilala mo ba siya? Patawarin mo ko. Hindi ka naman sinasadya. Paano ba nangyari yun? Hindi ko alam. Basta bigla lang ako nagising mula sa pagkakatulog. Ang sabi nila sa akin, bigla ka na lang nilang narinig na sumisigaw. Balita ko, meron ka daw tinatawag na pangalan. Kaninong pangalan na tinatawag mo, Blanca? Hindi ko maalala. Ano nangyayari? Ayos ka lang ba? Masakit ang liig ko. Juan Miguel, nagbalik na naman siya. Nagbalik na naman si Yvette. Sinasaktan niya sarili niya. Pati ako gusto niya saktan. Maaaring gusto niya ako patayin. Diyos ko. Blanca, huwag ka matakot. Gagawin kong lahat para makalabas ka. Tama na, tumingin ka sa akin. Pagagalingin kita, pinapangako ko. Hindi ka rin punta dito kahapon. Pakiramdam ko wala ka na. Ikaw lang maaasahan ko sa buhay ko. Huwag mo ko iiwan. Juan Miguel. Huwag mo ko iiwan. Alam mo, sa totoo lang, mukhang hindi maganda ang ugali ng paring yun. Kaya niyang magsinungaling para lang pagtakpan ng mga taong pinapanigan niya. Hindi yan totoo dahil si Father Anselmo Mahilig siyang makialam sa mga bagay-bagay. Nung una ipinagtatanggol niya si Marichuy kahit hindi niya alam ang mga nangyari. At ngayon naman ay kinakampihan niya ang pumatay sa aking anak. Nagkukunwari lang yun. Nababaliw na si Blanca Silva. Gusto niyang paniwalain ang lahat ng tao. Sino Marichuy? Siya ba yung dating asawa ni Juan Miguel? Oo, tama ka. Siya na nga ang tinutukoy ko. Paano siya nakilala ni Father Anselmo? Bata pa lang siya, kilala na siya noon. Pasensya ka na, ha? Pero wala akong ganang pag-usapan ng babaeng yon. Dahil wala siyang kwenta. Kumusta na kayo, Father Anselmo? Ayos naman. Mabuti naman, Omar. Akala ko bumalik ka na sa iyong asyenda dahil hindi ka na nagbalik dito. Ayoko muna umalis sa lugar na ito hanggat hindi ko natatapos ang pakay ko. Buti pumunta ka dito dahil meron akong magandang balita. Alam ko na kung saan mo matatagpuan si Lirio. Salamat po, Father. Pero nahanap ko na siya. Nahanap mo na? Opo. Napuntahan mo na siya sa bahay niya? Opo, nagkita na kami. Sinamahan ako ng kaibigan ko si Juan Miguel San Roman. Gusto kong malaman nyo na ligtas na kayo sa panganib, Mrs. Velarde. Binabati ko kayo. Salamat, Doktor. Kailan naman kaya siya pwedeng umuwi sa bahay namin? Mabilis ang kanyang paggaling. Natutuwa ako dahil himalang bigla ang paglakas ng katawan niya. Gusto niyo na bang makauwi sa inyong bahay? Opo, Doktor. Gusto ko na siyang iuwi sa lalong madaling panahon. Umamin ka nga. Sa tingin mo ba hindi ka na magkakaproblema kay Leopardo? Ang inaalala ko lang naman ay yung anak ko. Dapat sabihin ko na rin sa kanya na patay ng anak ko. Swerte ko pa nga dahil nung nandito sila ni Juan Miguel, hindi niya tinanong sa akin ang tungkol sa bata. Ay, kapag may taong pumupunta rito, hindi ko mapigil ang kaba ko. Naku, paano kung sila na naman yan, Iha? Ano gagawin ko? Kung silipado yan, papasukin niyo na. Paano kung hindi siya? Kung si Juan Miguel, huwag niyong papasukin. O, sige. Pagbukas niyo ng pintuan at nakita niyo si Leopardo, pumasok na kayo agad sa kwarto at hawakan niyo ng anak ko. Huwag na huwag kayong lalabas dito, ha. Isara niyo yung pinto at huwag niyo hahayaang umiyak ang bata. Tandaan niyo, Aling Kande. Oo na, huwag ka nang mag-alala. Hoy! Bilisan niyo, tingnan niyo na. Tumuloy ka na. Mag-isa ka lang, di ba? Wala kang kasama? Hindi ba? Opo. Maupo ka dyan. Doon na muna ako. Salamat. Bakit, Lirio? Sana sagutin mo na ang tanong ko. Bakit? Kuya, kanina pa kita hinihintay. Bakit, Rosyo? Ang tagal mo umuwi. Nasa si Omar.
Umalis siya, hindi ko alam kung saan nagpunta. Ano ba nangyari kay Blanca? Ang dami na namang sinasabi ng Tita Onela tungkol sa kanya. Naulit na naman ang nangyari sa kanya, Rocio. Ay, Diyos ko. Bumalik si Yvette? Oo. Anong ginawa niya? Balita ko gusto niyang tumakas. Kaya bigla siyang nagsisisigaw at nagwala sa selda. Meron daw siyang sinisigaw na pangalan. Humihingi ng tulong. Sino daw yun? Ewan ko, hindi ko alam. Gusto kong maging maligaya ka. Minahal kita. Pinagkatiwalaan kita dahil umasa ako na ikaw ang makakapagpabago sa akin. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magtiwala at magmahal ng tapat. Binigyan mo ng direksyon ang buhay ko. Pero bakit ka umalis sa asyenda habang wala ako? Mula nun, naging malungkot na ako ulit. Hinanap kita nang ulila ako sa iyo. Ayoko mawala ka. Nung una, inihalin tulad pa ka kita sa isang kalapati na sumilong sa isang lugar matapos dumating ang isang malakas na ulan. Pero totoo pala naghihintay ka na tumila ang ulan. Di ba nangako ka sa akin hindi mo ko iiwan? Sabi mo hindi ka lalayo sa akin? Pero bakit mo naisipang gawin sa akin yun? Bigla ka nalang umalis ng walang paalam. Bakit? Ang totoo, hindi ko alam ang sasabihin ko sa iyo, Omar. Hindi ko alam kung paano mo maiintindihan na hindi ka masasaktan. Hindi na, Lynn. Ang dahilan ko... Sabihin mo sa akin ang dahilan. Tumingin ka sa mga mata ko. Huwag mo akong tratuhin parang bata na ayaw masaktan dahil sa sasabihin mo. Gusto kong malaman ng totoo kahit na masakit. Dapat nasabihin sa'yo. Ano yun, Juan Miguel?